Sakamoto Days. Like and subscribe, baka naman. Pinaghatian naman na nila Shin ang nakuha nilang chips, kung saan 15 million dito kay Sakamoto, 10 million dito kay Shin, at 5 million naman dito kay Xiaotang. Mukhang labanan nga lang daw ng swerte ang sugal kaya siguro naman ay may pag-asa daw sila, ika na nga ni Shin. Agad kinontra naman ito ni Xiaotang at sinabing imposible daw na aidenan lamang sa swerte ng kalaban ang kanilang laban, at sa pagkakakilala niya nga raw kay Wutang ay masyado raw itong matalino na siyang utak daw ng kanilang organisasyon. Narinig naman ito ni Wutang at pinagmayabang na hindi lamang simpleng laro ang sugal na kesyo umaasa sa swerte, bagkus ay ginagamitan ng kalkulasyon at psychological warfare. Di nga raw tulad ng mga hitman, ay di sila umaasa lamang sa mga swerte-swerte na yan, dahil di raw madali ang buhay mafia. Lubos kinabahala na nga ito nila Xiaotang habang pinabulaanan naman ito ni Sakamoto, at parehas nga lang daw ito sa pagiging hitman, na kung iasa lamang sa swerte at pagkakataon ay nauunang namamatay. Sus dami na iyong dada, ipakita nyo na lang, ribat naman ni Wutang sabay titig kay Xiaotang at sisiguraduhin niya raw na mababawi niya. Samantala, bagamat nababahala itong si Shin at wala pa rin ng alam sa rules ng mga laro sa casino ay rekta na nga itong pumunta sa isang table, bahala na nga raw at pumapatak ang oras ng kanilang pastahan. Napansin na nga ito ni Kalbo pati ng ibang mga sugarol na lahat na pangiti, pagkat mukhang wala raw alam ang binata na siyang masasamantala nila, na siyang kinabuisit naman ni Shin at naririnig niya nga lahat ng iniisip ng mga ito. Lubos ng problema na nga si Shin sa kanyang gagawin, sabay pagdating pa nitong si Xiaotang na mas kinabuisit niya dahil kulang na lang magdala ng megaphone sa lakas ng boses at sinabing bakit naglalaro daw siya sa di pa naman pala daw niya alam ang rules ng nilalaro niya. Tumahimik ka nga sa kinuha nga nila cellphones natin kaya di ako maka-research, ribat na nga ni Shin sa dalaga. Tsaka pwede mo naman ibulong sakin sasabihin mo lakas mong mangpahiyang hype ka, dagdag pa nga ng binata. Away-away na nga ang dalawa habang natawa naman sila Kalbo at mas nakumpirmang walang alam sa sugal ang binata, hanggang sa aksidenteng makita nito ang cards ni Shin na siyang kinagulat nito dahil magagandang baraha. Imbes na umatras ay ngiting durudamanyo na naman nga ang mga ito at plinanong e-bluff si Shin. Sa gulat ng mga tanga ay nag-all-in ang binata, at di nga raw gagana ang pangbabluff nila sa kanya, hanggang sa ipakita na nga lang ang sunod-sunod na pagkapanalo ni Shin at umabot na nga sa 22 million ang napanalong chips nito. Samantala, roulette naman ang netripang laruin ni Sakamoto, kung saan nagtira nga lang ito ng isang chip at itinaya ang lahat ng kanyang chips sa kulay pula. Natawa na nga lang ang bantay at napakatanga raw ng ating bida, at lingid nga raw sa kaalaman ng lahat ay nakokontrol nila ang resulta sa pamamagitan ng isang magnet. Nang bandang dadayain na ang ating bida ay bigla na nga lang nitong pinitik ang chips at ipinatama sa roleta, na siyang nagresulta sa pagkapanalo nito, at lubos kinagulat ng kalaban at paano raw nangyari. Agad ibinalita na nga ito ng mga kalaban kay Wutang at mukhang nandadaya raw ang ating mga bida. Hayaan mo sila, ika naman ni Wutang at inasahan ng araw niya na mangyayari ito, sabay muling nag-focus sa kanyang laro at tila ba may binibilang. Dito na nga ito ibinida ng kanyang mga kasamahan at tinawag na counting, na isang napakataas na skill pagdating sa larong blackjack. Walang ano-ano'y nalipat na nga ang eksena sa nakaraan ni Wutang, noong mga panahong binubuli ito ng iba nilang kaklan dahil sa talino nito, na wala naman daw ambag sa pagiging mafia nila at napakalampa naman daw. To the rescue naman itong si Xiaotang na anak ng kanilang clan leader na siyang kinatatakutan ng ibang bata, na siyang una nilang pagkikita. Nagtaka naman si Xiaotang kung bakit di daw lumalaban itong si Wutang. Rason naman ng binata na di naman daw sa lahat ng oras ay paglaban ang solusyon sa mga bagay-bagay, tsaka sa sitwasyon daw kanina ay ito ang pinakamagandang gawin, na sa isip-isip ni Wutang ay napakawalang kwentang rason. Nagulat na nga lang ang binata nang mamangha si Xiaotang sa kanyang sinabi, at napakatalino nga raw ni Wutang. Sabi nga raw ng airpat niya ay iba-iba ang taglay na galing ng bawat tao, at sa kaso nga raw ni Wutang, ay mukhang talino daw ang lamang nito sa iba. Lubos kinatuwa na nga ito ni Wutang, at sa unang pagkakataon daw sa buhay niya ay naramdaman niyang bilong siya at tanggap. At simula noon ay ipinangakong gagalingan niya ng makaangat sa taas at masamahan si Xiaotang balang araw. Siyang tunay nga ay natupad ito ni Wutang at tinaguri ang utak ng kanilang organisasyon. Di nga raw masusukat ang utang na loob niya sa organisasyon, kaya sisiguraduhin niyang tatapusin lahat ng hahadlang sa kasiyahan at kapayapaan ni Lady Xiaotang.
Makalipas ang isang oras ay muli nang nagkita ang magkabilang panig, ngunit walang nanalo dahil parehas lamang ang nakuhang chips ng magkalabang grupo. Di na masama para sa grupo ng mga tanga, banat na nga ni Wutang sa ating mga bida, sabay iminungkahi na para malaman nila kung sino ang panalo, ay idaan na lamang nila sa poker ang huling laban. Pinabatid naman ng ating mga bida na hindi sila marunong mag-poker, kaya napasas may recep na lamang si Wutang at nagtanong kung ano raw bang laro ang alam nilang mga hype sila. Kalaunan ay pinakita na nga lang na napagdesisyonan nilang laruin ay unggoy-unggoyen, at ang team na kababagsakan ng Joker sa huli ay matatalo. Happy-happy na nga ang ating mga bida lalo na itong si Shin at pabor daw sa kanya ang larong ito lalo na at nababasa niya ang isip ng mga kalaban, at sure ball nasa pinakanyerbyuso ang baraha ng Joker. Ay hype ka talaga Xiaotang, ika na nga lang ni Shin nang makita ang dalaga na halatang halata, na siyang nagpangiti rin kay Wutang at di pa rin daw nagbabago si Lady Xiaotang. Imbes na samantalahin nga ay kinuha pa ni Wutang ang Joker mula kay Xiaotang at iba rin talaga tama nito sa bida nating dalaga. Nang si Shin na nga ang titira ay naisipan na nitong gamitin ang kanyang mind reading skill, ngunit lubos na gulat ng kausapin ni Wutang sa isip niya at alam pala ang kanyang kakayahan. Dito na nga siya nito tinadtad ng pagkarami-raming impormasyon na siya nang nag-overload sa isip ng binata, na tila ba nagmistulang tumingin sa araw gamit ang isang magnifying glass, ayon di kinaya ng isip ni Shin hanggang sa tuluyang nahimatay. Nagpatuloy na nga ang kanilang laro nang wala si Shin, kaya todo effort na sa pagdiskarte itong bida natin. Pares dito, pares doon, hanggang sa natira na lamang ay sila Sakamoto at Wutang. Napangiti na nga ang kalaban at abot kamay na raw niya ang tagumpay, ngunit nang kukunin na ang huling baraha mula kay Sakamoto ay nagmungtanga lamang, at di magawang mahugat sa sobrang lakas ng paghawak ni Sakamoto. Bigla na nga itong pinagpalit ni Sakamoto sabay bitaw sa tanga ayon tumilapo ng hawak ang Joker. Dahil dito ay may pag-asa pa si Sakamoto na manalo, ngunit bigla na lamang sumausaw ang mga goons ni Wutang, na tinutukan na nga ng baril si Sakamoto, maging si Wutang na lubos nitong kinagulat at ano raw ang ibig sabihin nito. Dami mong pasakalyeng hype ka, wala pa nga kaming tulog mula biyaheng Japan, ni Pasnak wala pang kuripot ka, tas ngayon mang tanga ka pang nakikipaglaro ng unggoy-unggoy na buisit ka, mafia tayo tas ganyan asta mo, pag may gusto tayo, agad-agad kinukuha natin, wala nang pasakalye pa. Lahat na nga ng kasamahan nito ay sumang-ayon, habang nabahala naman sila Xiaotang sa kinahahantungan ng sitwasyon. Wala namang magawa si Wutang kundi mapa-flashback na lamang at ganitong-ganito raw noong bata pa siya, at tila ba nasayang lamang lahat ng paghihirap niya at mamamatay lamang sa ganitong paraan. Nang bandang susuko na nga ito sa life ay sumingit na itong si Sakamoto, at tinanong siya kung basta na lamang daw ba itong susuko, at kala daw ba niya papa-impress ito sa lablab niyang si Xiaotang. Natigilan naman si Wutang at tinamaan sa sinabi ni Sakamoto, sabay kunwaring rason na huwag daw siyang pinangungunahan ng ating bida, at plano nga raw niya itong lahat, dahil una pa lamang ay plinantahan niya na raw ng bomba ang bawat baril na sisabog kapag kinalabit ang gatilyo. Natigilan na nga ang mga tanga sa sanabi ni Wutang at natakot na baka totoo ang sinasabi nito, kaya naman sinamantala na ito ng ating mga bida at isa-isang binanatan ang mga kalaban. Sapak dito, balibag doon, abat may pa-baseball pa nga itong si Sakamoto na nagpatambas sa karamihan ng mga tanga. Kalaunan ay nagpaputok naman ng baril itong si Wutang, at isa raw sa pinakamahalagang skill sa sugal ay bluffing, na di nga inakala ni Sakamotong nagsinungaling lamang tungkol sa bomba ng mga baril. Pinabatid naman ni Wutang na talo siya sa kanilang laban, lalo na at muntik niyang mailagay sa kapahamakan si Lady Xiaotang, di niya nga raw deserve na protektahan ito. Agad naman itong binara ni Sakamoto at wala raw makapagsasabi kung ano ang deserve ng isang tao, ngunit alam niya raw ang pakiramdam ng may gusto kang protektahang mahal mo sa buhay. Napangiti na nga lang si Wutang, sabay pakita kinabukasan na nasa tindahan na ito nila Sakamoto, at as per usapan na raw nila ay sasabihin niya ang impormasyon tungkol sa taong naglagay ng bounty sa ulo ng ating bida. Pinagtripan na nga ito nila Shin at parehas nandito naman na daw ay tumulong ng magtrabaho sa kanila. At kasalanan nga raw nito kung bakit marami silang naiwang trabaho kahapon. Bagamat nahihiya ay wala naman ang naging choice si Wutang, at habang nagtatrabaho ay sinabi na ngang si Slur daw ang may pakana ng nasabing bounty. So sino ba yang Slur na yan? Tanong na nga nila Shin dito. Ayon naman kay Wutang ay wala nga raw nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Slur, na kinabuisit naman nila Xiaotang at wala rin daw palang kwenta ang impormasyon nito,
Sayang oras din at may pakasino-kasino pa itong nalalaman kahapon. Teka lang kasi di pa nga tapos, ribat naman ni Wutang at sinabing wala man daw silang impormasyon kay Slur, ay may lead naman sila na nagtuturo dito. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas, ay may patayan daw na nangyari sa isang kulungan parteng Southeast Asia. 4 na inmates daw ang namatay na puros first-degree murders ang kaso, at pare-parehas sunog lahat ang mga mukha, at may nakapintang X sa pader. Base rin daw sa informants niya, ay may mga natagpuang bangkay sa Japan na may kakaibang pagkamatay, meron chinap-chap, meron binutis-butas, yung isa ginawa pang araw bola-bola. Lahat ay tinuturong kagagawa ng mga inmates na sinasabing patay na, at sa nakikita raw nila ay buhay ang mga ito at pineke lamang ang kanilang mga pagkamatay at lahat nagtatago sa Japan. Siyang tunay nga ay pinakita ang mga ito na magkakasama sa isang mall, si So na may 64 nang naging biktima, si Dump na may naging 180 ng biktima, si Minimalist naman na 370 ang biktima, at si Apart na suma total 206 na ang naging biktima. Walang ano-ano'y dumating naman sa eksena itong si Boy Reindeer, na agad sinalubong ng tanong ng mga ito kung bakit sila pinalaya. Wala nang ang paligoy-ligoy na sinabi ni Boy Reindeer na kailangan niya sila para patayin ang nasa listahan na ibinigay nito, at problema nga raw nila sa kanilang organisasyon. Natawa naman ang isa sa mga ito at paanoong naging problema raw nila ang isang matabang lalaki na katulad ni Sakamoto. Agad binara naman ito ni Boy Reindeer at huwag nga raw nilang mamaliitin ang mga taong nasa listahan, at baka yun pa raw ang maging katapusan nila. Tila nabuisit naman si Minimalist sa kanyang narinig, kaya sinampolan ang table na nasa kanyang harap, at bigyan nga lang daw sila ng 1 buwan, at siguraduhing pag natapos nila ay abutan daw sila ng panibagong listahan ng papatayin, o kung hindi ay papatayin daw nila lahat ng tao sa Japan. Samantala, pilit pagkumbinsi naman itong si Wutang na delikado raw ang mga taong nabanggit niya, at mas mabuting tumakas na nga lang raw sila habang may oras pa. Sa gulat ng binata ay tila mas naging disidido patuloy ang ating mga bida, at mukhang may makukuha raw silang impormasyon sa nasabing mga kriminal. Di nyo ba narinig mga sinabi ko, malala pa sa hitman at mafia ang makakaharap nyo? Literal na mga baliw at psycho ang mga hayop na ito, pagkabahala na nga ni Wutang sa kanilang sitwasyon. E di mas lalong rason para huwag silang basta na lamang injahin at pabayaan, ika na nga ni Sakamoto. Papansin na rin Lods ng like at subscribe ko, salamat.